Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. Ay magandang hapon, late na. So meron tayo dito Nissan na Power Eagle mga bossing, no? Ang issue ng ating kliyente, pabalik-balik siya doon sa pinagpagawa niya. Tapos ito kasi kakukuha lang daw ng ating kliyente, no? Tapos nagpalit ng compressor, tapos nagiging pabalik-balik siya, nawawala ang refrigerant. Okay, nakita namin mga bossing yung kanyang leak ay nandito rin kay compressor na kinabit, no? At ito pa medyo mas matindi mga bossing. Siya na single unit lang ang tinira nila. Hindi ko alam kung ito yung kamukha nung dating nakakabit. Pero mga bossing, hindi siya 508, mas malaki pa sa 508. So sabihin natin ano ba sumunod sa 508, mga lamang yung mga 510. O yung isa kanya naman SD5H16. So mas mahaba pa po ito kumpara do sa ating mga 508. So hindi siya uobra na napakalaki ng compressor tapos ito lang ang condenser. Serpentine pa. So ang mangyayari diyan, magkakaroon ng mataas na temperatura, magkakaroon ng leak yan sa oil seal. Okay? So hindi uobra mga bossing ito kung pang ban. Sobra pa sa ban ang kapasidad nitong compressor na to. Napakahaba ng piston niya sa loob mga bossing. Ngayon ang gagawin natin, nag-advise tayo na magpalit ng compressor. Ibababa na natin siya ng 507. Siya lang naman yung may maayos na brand new na 507. Tapos tatapatan natin yan mga bossing nung pinakamalaki nating laminated. Hindi na itong ating condenser. O kaya negative yung mga bossing. Tingnan nyo muna kung pagka nagkabit kayo ng compressor, kung gaano kalaki, kung magmamatch ba doon. O kagaya niyan, gumastos siya sa kanyang compressor tapos hindi naman napakinabangan ng ating kliyente, no? So kaya mas mainam bago ikabit, tingnan muna kung talagang pa-partner ba dun sa ating condenser yung ating compressor, dahil pagka masyadong malaki po ang compressor mga boss, magkakaroon ng mataas na temperatura yan hanggang sa magkaroon ng leak yan sa mga dugtungan, sa mga kagaya nun yung oil seal. Bibigay at bibigay po yan mga bossing kasi nga masyadong malaki yung power ng compressor para tanggapin ng condenser. Okay, so ganun ang gagawin namin dito ngayon. So medyo gastos ulit, no? Sayang yung kanyang unang gastos, pero wala akong nakikitang mas magandang paraan mga bossing, kasi kung i-repair ko lang yung compressor, ganun kalaki, tapos yung condenser yun din, negative yan mga boss, hindi ubra. O pati radiator niya mga bossing, pinababa natin dahil nakitaan natin siya ng putok na yung ibabaw. So papapalitan din natin ng panibagong radiator to mga boss. Pakita namin yung radiator sa inyo mamaya, no? Pero yun ang gagawin natin dito sa ating Nissan na Power Eagle na to. Downgrade tayo ng 507, tapos laminated tayo ng condenser. Okay? Sobrang laki naman niya. Tapos mga bossing, yung ating 507, tinatanggal talaga natin yung ating langis, no, para at least bago yung ikakabit nating langis. At hindi naman, kumbaga, mas compatible do sa ginagamit naming Prion. O wag na yan mga boss, napakalaki niyan. Siguro pwedeng ikabit sa mga pang Mazda na mga pang dual. Oo, pero yung ganyang kaliit na system o yung ating single unit lang, kawawa naman tong ating makina. Pangalawa, yung ating condenser, high pressure. Mga boss, eto na yung ating radiator. So, naikabit na natin. Condenser natin, in-install na rin. Nakalagay na rin yung receiver dryer natin mga bossing, at nakaligtas na rin yung ating mga system, no? Kumbaga nalagyan na rin ng pressure. Mga boss, itong radiator, siya ang pinakambas natin yan, no? Siya ang pinagtanong natin kung magkano. Kaso dahil Kalumpit Bulacan pa siya, pinagkambas din tayo dun sa Banawe. Yun yung may screw, tol, yung nakapatong dito, nasaan? Na nakaraan. 2 piraso lang yan. Okay, pinagkambas tayo. Tinawag niya sa atin kung magkano doon, at pinapunta tayo doon sa Banawe. Same lang sila mga bossing, kaya tayo nang dumambot, no? Okay, may mga kasi nag-PPM sa akin na mga, siguro mga shop din o technician, no? Bakit daw tayo nagsasabi na kung ano yung kinakabit, magkano daw yung mga presyo. Paano daw naman yung mga ibang gumagawa, bakit inaano ko yung mga presyo, no? Pero mga bossing, sa akin naman, bahala na kayo kung paano kayo makikipag-usap sa inyong mga kliyente. Basta tayo kung ano yung dumating sa atin, kagaya niya kanila pyesa. Meron nga akong Starix doon sa labas ngayon, dala niya lahat ng pyesa, no? So okay sa atin yon, no? Yun nga lang, basta pagkadala nyo yung pyesa, syempre wag nyo namang sisihin yung
magkakabit, no? Kung may issue yung piyesang kinabit nyo, yun lang naman na magiging diferensya doon. At syempre sa mga shop, mga bossing, syempre hindi pwedeng walang markup yan or walang patong, dahil doon lang naman kami aasa sa ibibigay naming warranty, no? Pero sa atin kasi kung may dala sila, walang issue, no? May mga nag-PPM lang sa atin na masyado daw tayong mabait pagdating sa mga tatanong kung ano sukat ng condenser, paano gagawin. So lahat naman yan na sinasabi natin sa kanila, no? Kaya yun, pasensya na doon sa ating mga ibang technician kung may mga ganun tayong procedure dito sa ating shop. Pero yun tayo mga bossing, yun tayo. Bahala na kayo kung ano yung mga diskarte nyo sa kanyo, inyong mga kliyente. Pero tayo rito, magiging patas din tayo, no? Pero syempre, naghahanap buhay din kami mga bossing. Kaya huwag nyo namang ikumpara din yung ating mga presyo sa labas, no? Okay, so nakakabit na yan. Lahat yan good na. At tingnan natin mamaya kung ano magiging lamig. Okay, mga bossing, load na tayo ng Freon. Medyo mataas yung reading, hindi gumagana yung idle up natin. Meron siyang 50 low side, 200 plus yung high side. Hindi gumagana yung pinakang equator, barado tong vacuum. Pinapasundot muna natin mga bossing. Kasi pag mababa po ang RPM, hindi rin niya magpapump ng tama. Kailangan ma-meet niya yung RPM na dapat. Meron ba to? Kagaya niya mga boss, oh. Gumagana ba to? Ayan, gumagana. Okay, kailangan natin malagay yung RPM niya mga yan, mga ganyan mga bossing. Kasi pag nag-headlight ka pa dyan, bababa yan pag wala sa tamang RPM. Pati supply ng hangin, magbabago yan. Mga boss, wala ring number 3. So, patay. Walang hangin. 1, 2, 3 wala, 4 meron. So papacheck natin yung resistor kung may problema sa resistor or may problema rito sa switch. Pero kailangan yung RPM ay ilagay natin dun sa ganong kataas na RPM. Paganahin natin yung idle up nya. Ito yung vacuum hose nya mga bossing. Kaso sobrang lutong na, bumibiyak. Ayan. Kaya kahit may hangin, may vacuum na yung ating hangin doon, wala, ayaw humigop. Patuloy mo muna. Tingnan natin kung pwede pang bagahin. Kasi dapat nakasaksak yan dito mga bossing. Napunta roon. Resistor mga bossing, pinapatanggal natin. Tingnan natin kung may putol doon sa ating resistor. Kasi pagka wala pong 1 or 2, pwedeng nasa resistor or 3, no? Pero tingnan natin kung buo. Kung buo, alagay ko nandito yan sa switch naman. Walang contact yung switch natin. 10. Okay, buksan muna natin itong mga bossing. Pero palagay ko nasa switch to malalaki ang hibla nito Patay-singin muna natin mga bossing. Mga bossing, wala sa resistor yung ating problema. Nandito sa ating switch. So hindi nagko-contact yung number 3. Kung gusto nating i-fix to, tatanggalin natin itong buo, no? So kaso wala yung may-ari. So tatawagan muna natin siya. Kasi kung dun lang, madali lang magagawa natin yun, no? Pero dito, panibagong baklasan naman to. Pangalawa mga boss, tingnan natin kung magagawa pa natin yung switch, no? Kasi palagay ko yan, hindi na lumubog na yan sa contact nya. Okay, so wala sa resistor, nasa switch ang problema natin. Okay mga boss, nakita na natin yung switch. Angat nga yung ating number 3. Ayan At testingin natin kung mahihinang lang natin to. Ayan ang problema niya mga boss, kaya wala yung number 3. Okay mga bossing, nahihinang na natin. Ayun na, nakatapat na siya ron. Kaso medyo nasunog kasi yung plastic niya, kaya gumagalaw, kaya dinikit natin siya, no? Okay, ang tanong kung kailan tatagal to, yun ang hindi natin alam. Okay, hindi, magpapalit siya ng panibagong switch. Tapos mga bossing, ito yung sinasabi ko sa inyo, Starix. So okay, sa kanya lahat ng piyesa nito. Ang problema nung nakita namin, hindi urig yung compressor tsaka condenser.
Ngayon, wala na sana kami pakialam dyan dahil piyesa naman nila yan, no? Pero ang ginawa natin, yung condenser kasi hindi siya magkaparehas ng dami, parang 40, tapos ito 56, di size, parang di size ang ang lamang nitong original. Kaya sabi ko sa kanya kung kaya niyang isoli na lang niya. Pero siya ang kumuha ng piyesa mga bossing ha. Kung tutusin, wala tayong pakialam sana, no? Kakapit na lang natin, pero hindi eh. Kung ano yung original, gusto niya ng maayos, matino, ibalik natin sa tama mga bossing. Okay, yan lang yun mga boss. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, dito sa atin, kahit hindi sa atin ang piyesa, sinasabi natin yung maganda at saka hindi maganda, no? Okay mga boss, very good na itong ating Nissan, no? Ginagawa na lang namin, nagpa-flashing kami ng ating radiator. Ayan na, malinaw na mga boss dahil bago ang ating radiator, pero yung water pump natin may kalawang yan. Kaya kailangan nyo mag-flashing muna bago kayo maglagay ng panibagong tubig or coolant, no? So kagaya niya, malinis na mga boss. Kanina sobrang kalawang pa kahit bago yung radiator kasi umikot na yung tubig kay radiator. Lahat ng mga natira doon sa ating water pump bumalot ulit sa ating radiator, kaya kailangan malinis yan. At syempre papalit tayo ng ating, maglalagay tayo ng ating coolant. Preston mga bossing, Preston. Okay, meron dyan Honda, Nissan, Subaru. So para sa kanya itong coolant na to. Okay, so maayos na klase naman itong Preston, kaya yan ang ino-offer natin. Sayang yung bagong ating radiator mga bossing. Okay, tas pan, wag na muna daw maglagay ng pan, pero napakalaki ng condenser natin. Kaya sigurado rin naman tayo wala magiging high pressure yan. Okay, sige Mel, patay mo na. Ano, nakaikot na kaya yan? Okay. Okay mga boss, coolant na tayo, no? Yan na yung pinakamaganda nating ilalagay dyan sa ating radiator na yan. Effective naman ng coolant mga bossing. So may mga pagkakataon na kung gusto nyong gumamit ng coolant, very good naman yan. Meron lang talagang ayaw gumamit ng coolant. Pero tayo rito, nasubukan na natin si Preston, kaya ino-offer natin si Preston mga bossing. Shoutout Preston. Palagay ko mga 4 na litro yan. Kaso meron pang reservoir eh. Siyempre shoutout ulit sa ating technician, no? Poging bagsik. Si Batang Tanggol. Very good ito mga boss. Mamaya ipapainal natin yung reading natin, no? Lahat yan na kompleto na natin. Idle up, vacuum hose, switch, ano pa bang kulang niya. So wala na ako masyado nakikitang problema niya. Clutch pan, matigas-tigas naman. Pero ang talagang offer natin, mag-backup pa ng additional pan, pero tsaka na lang daw. Pero mamaya ipapainal natin. Tama-tama mga bossing, napakainit nito. Napakainit natin dito. Oh, tutok na tutok yung araw sa atin. Init ng dashboard, sigurado ako pasok yan sa loob, kaya maganda mag-tasting ng aircon ngayon. Kuhaan natin na maayos ito mamaya mga bossing. Okay mga bossing, testing tayo ng ating lamig at saka reading. 45 low side, 176, 77 dyan naglalaro, 175 tumataas konti. Tingnan natin yung lamig sa loob mga bossing. Wala pa tayong pan, ha? Mga wala pang 5 minuto mga bossing. Okay, dito sa loob naka number 3 ako. Pero yung hangin, hindi ko masyado kusunada. Medyo mahina. Meron na akong 10 degrees Celsius mga bossing. Mainit ang dashboard. Nararamdaman ko yung init. Walang tent. Okay, walang tent. Hanggang dito lang yung tent nya. Mainit yung dashboard. Mainit. Tinatamaan yung ating thermometer ng araw. Pero yan yung nakuha ang lamig mga bossing. Nasa G's ngayon, nasa G's, no? So, obserbahan pa natin to hanggat wala yung ating kliyente. Tingnan natin kung hanggang saan ang makukuha ang reading sa labas. At syempre yung lamig dito sa loob. Okay, pero yun na yung pinakita niya ng lamig ngayon. So, kung nakabilad ako, may pasahero siguro. Tingnan natin, lalaban na ba kaya ito?
Pero paligay ko naman mga bossing. Pero kung malalagyan pa ng isang additional fan, yung idle lap natin, hindi na natin pinaabot masyado ng 1,000 RPM, no? Hanggang dyan. Pero bumababa naman mga boss pagka pinatay ko yung aircon. Ayan, aircon. Yun. Pero hanggat maaari sana mga 1,000 pa. Pero kung kaya naman magpalamig ng ganyan kababa ang RPM, mas matipid sa crudo, syempre kahit pa paano. At tingnan natin yung automatic mamaya. Okay? Mga bossing, final natin reading, mababa sa 40. High side natin, 200 plus. Ito yung sinasabi ko. Pag matagal babaran, no, tataas ng konti. Papakita ko sa inyo pag binasa natin ng konti yung condenser. Mga boss, kalating tabo lang. Pero matagal na naka-start to, kaya kahit pa paano, very good pa rin. Okay, basahin natin yung condenser. Tingnan nyo kung gaano kabilis bumaba. Wala na agad 200 mga bossing. So kaya mas mainam kung meron pang additional siyang fan, no? Pero saka yung ating 40, naging 35 pa yung ating low side. So very good talaga kung meron pang magpapalamig kay condenser. Okay, tingnan natin lamig ulit sa loob. Same pa rin ang hangin mga bossing, nasa number 3 pa rin. Pero mga boss, bumaba na tayo ng mga nasa 8 na. Okay, so sigurado naman ako may panalo to. Yun nga lang, mas bumaba yan ng mas bababa sa 8 o sa 9 dahil nagbasa tayo ng konti doon, no? So isa yung pinakang response agad nung ganda ng lamig pag nasa tama pang condition yung ating high side, no? Okay, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Syempre, mga bossing, ito lang yung ginawa at makakayanan natin doon sa ating Nissan Power Eagle na to. Okay, binaba natin ang napakalaki na compressor nila na kinabit, binaba natin sa pinakamaliit nating compressor, no? Tapos magandang condenser, radiator dahil putok na, hindi kayang i-overhaul. Nagpapalit tayo ng panibago. Hindi gasos bossing yung aking inoper. Yun ay tama. Mas lalaki ang gasos niya kung sakali magkakaroon siya ng problema sa makina. At syempre kahit naman bago ang compressor ko, condenser ko, kung mag-overheat yung makina, sapul din yung aircon ko. No, kaya tama lang yung ginawa at inoper natin sa kanya kasi ang sabi ko nga pagka pang-ari gawin natin yung tama. Okay? Okay lang mga bossing, salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you mga bossing.